Hindi po pamumulitika ang magmalasakit sa ating mga kababayan. Hindi po pamumulitika ang kagustuhan nating mapadali ang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipino. Hindi po pamumulitika ang pagbabalik sa mga kababayan natin ng perang sa kanila naman talaga. Pera po ng tao yan, sa kanila yan. Bakit ba natin ipagkait ang kanilang buwis para mapagamot ang kanilang karamdaman? Ikalawa, magbigay kayo ng isang kaso sa akin na pinagkaitan ng tulong ng Malasakit Center dahil salungat ang kanilang posisyon o politika sa gobyerno. Wala pong pinipiling benepisyo ang Malasakit Center. Ito ay serbisyo para sa lahat. Kahit na sino, basta Pilipino, qualified ka. Maaari ka lumapit sa opisinang ito para maibigay ng gobyerno ang tulong na kailangan mo. Matagal na rin pong ipinagbawal ang maglagay ng mukha ng sinumang politiko sa programa. Hindi po namin ito gawain para sa kaalaman ng iba. Matagal na po namin ipinagbawal ito sa Davao. Pinapagalitan at pinagsasabihan pa nga po ako ni Pangulo noon kung may makita siyang kahit anumang pangalan ng politiko sa tabi ng programa o serbisyong pampubliko. Yung mga proyekto po ni Pangulo sa Davao as Mayor, Congressman noon, walang through the initiative po ni Mayor Duterte. Gusto ni Presidente na mabilis ang tugon sa lahat ng mga nangailangan. Ito rin po ang hangarin ko. Mr. President, hindi rin po ito Bongo Center. Nagkataon lang po ito na brainchild ko po itong programang ito. Ako lang po ang naatasan ng ating Pangulo para pangunahan ang programang ito. Inuulit ko, hindi akin yan at hindi para sa akin yan. Yan ay para sa lahat ng Pilipino. At hindi ko rin po maintindihan sa hinahaba-haba ng panahon at dinadami-dami ng nagmamagaling at nagmamatalino sa gobyerno. Hindi man lang nila naisip na kailangan ito ng taong bayan. Kailangan pa ng isang probinsyano katulad ni Pangulong Duterte, nila Secretary Mike Dino, at Bongo para maibigay ang simpleng solusyon sa ito ng taong bayan. Hindi po gaya ng politikong bumabatikos sa Malasakit Center. Wala po tayong balak maging epal. In fact, wala ng honorable ang pangalan ko. Tingnan niyo po ang pintuan ko sa opisina. Pagkaupo ko, sabi nila, bawal daw yan, na ba't ganun lang. Kasi po, tingnan niyo po kay Pangulong Duterte, pansinin niyo ang kanyang wala pong His Excellency. So guys, tunghayan nga natin to kasi gusto ko malaman kung sino yung bumabatikos eh. Yung sa Malasakit Center na talaga namang nakakatulong sa taong bayan. Simula pa ito nung 2019. Natulungan na ako nito nung 2020. So naisabatas ito. Tunghayan po natin kung kailan naisabatas ito. Talagang gusto kong malaman talaga kung sino yung bumabatikos na politiko eh. Ito po. Kailangan pa ng isang probinsyano katulad ni Pangulong Duterte, nila Secretary Mike Dino, at Bongo para maibigay ang simpleng solusyon sa ito ng taong bayan. Hindi po gaya ng politikong bumabatikos sa Malasakit Center. Wala po tayong balak maging epal. In fact, wala ngang honorable ang pangalan ko. Tingnan niyo po ang pintuan ko sa opisina. Pagkaupo ko, sabi nila, bawal daw yan, na ba't ganun lang. Kasi po, tingnan niyo po kay Pangulong Duterte, pansinin niyo ang kanyang wala pong His Excellency. Pinapatanggal niya po yan. Ako po, wala pong honorable ang nakalagay sa mga opisina ko. Tingnan ninyo ang pintuan na yan. Ayaw pong sumikat at magpasikat. Tapos na po ang eleksyon, panalo na ako. Gusto ko lang magtrabaho, ginagawa lamang natin ang maayos ang trabaho ng gobyerno. Kaya nga po, isinusulong kong maisabatas ito sa tulong po ninyo para hindi lang nakadepende ang pondo sa mga politiko at kung sino man na nakaupo sa Malacanang. Ikatlo, ang Malasakit Center Program ay isang mekanismo lamang ng gobyerno upang pabilisin ang pagbibigay ng assistance sa mga Pilipino. Isa itong one-stop shop para sa mga humihingi ng tulong mula sa PCSO, PhilHealth, DSWD, and other agencies do not fund their operations. It is the public hospitals with the help of LGUs that finance their establishments. In Malasakit centers, the concerned government agencies retain and run their own medical assistance programs. The center only simplifies
the process and eases the burden on the patients. At ang nag-a-assess ay ang qualified social worker. Walang kinalaman ang Malasakit Center sa desisyon ng agencies na tumutulong. Ang kaibahan lamang, hindi na mahirapan ang mga kababayan natin dahil sa iisang opisina lamang sila pupunta, nasa isang bubong para sa government assistance at di na po sila lalayo sa mga hospital para makakuha ng tulong dito. Panghuli, ang may nagsasabi po na hindi raw epektibo ang Malasakit Center dahil may mga nagrereklamo daw na hindi sapat ang assistance na naibibigay. This is, in fact, the very reason why we would like to institutionalize the Malasakit Center program through a proposed measure we filed just last month. Ito po yung Senate Bill 199, Malasakit Center Act of 2019. We acknowledge that the program may be in work in progress. While there may have been birth pains in these operations, mas marami po itong natutulungan kesa po nagrereklamo. Kaysa dumada lamang po tayo at sayangin ang buwis na ibinabayad sa atin ng Pilipino, magtulungan na lang po sana tayo para maipasa ang Malasakit Center Act, gawin mas maayos ang proseso at mas marami pang Pilipino ang makinabang dito. Nais ko rin po humingi ng paumanhin sa isang congressman dyan at sa iba pang bumabatikos sa inisyatibong ito ng gobyerno. Kung plano po ninyong humingi ng tulong para sa pagpapapogi, hindi po ito nagbibigay ng tulong ang PCSO at Malasakit Center sa pagpapaganda at sa pagpapagawa ng muka. Under PCSO's program, the agency accepts requests for hospitalizations, dialysis, medicines, except maintenance and cosmetic purposes. Klaruhin ko lang po, hindi po tinatanggap ng PCSO ang mga request to fund aesthetic enhancements or any cosmetic purposes. Gusto man namin kayong tulungan. Hindi po yan parte ng medical concerns na ginagawa ng assistance ng PCSO. Wala rin pong legal basis ang pagtulong sa pag-repair ng inyong muka. At prangkahin ko na rin po kayo, your image is beyond repair. Hindi po ikakaayos ng pagmumuka ninyo ang pagkontra ninyo sa interes ng mga Pilipino. Sino kaya yun? Mr. President, gusto kong sabihin kay Congressman Edsel Lagman, Yun. naturingan pa man din siyang public servant, pero hindi niya pinag-aaralang mabuti ang sinasabi niya. Hindi niya man lang naisip na isa ang kanyang probinsya sa kauna-unahang nakinabang sa programang ito ng gobyerno. Nandoon pa ang anak niya na si Vice Governor Grex Lagman sa launching ng Malasakit Center sa Albay para mag-witness sa proyektong ito. Ano na lamang ang sasabihin ng mga Bicolano kapag nalaman nila ang mismong congressman nila ang buwabati ko sa programang tumutulong sa kanila upang malunasan ang kanilang karamdaman? Ano na lamang ang sasabihin ng Bicolano kapag nalaman nilang walang malasakit sa kanilang mismong representative nila sa gobyerno? Congressman Lagman, do not be anti-poor. Ang pera ng tao nararapat lamang ibalik sa tao. Mahiya kayo sa mga constituents ninyo. Mahiya kayo sa mga milyon-milyong Pilipinong natutulungan ng programang ito. Siya pala yun. Congressman Lagman, balita ko pinapapunta mo sa bahay mo ang mga tao para mag-avail ng benefits at assistance. Andoon sa loob ng hospital ang pasyente, papapuntahin mo sa iyo para ipamuka sa kanila ikaw mismo ang tumutulong. Yun. Nasa hospital na, pinapahirapan mo pa. Pasensya na, pero hindi ganyan ang asal ng isang totoong lingkod bayan. Hindi Nice. ganyan ang serbisyo sa tao. Tingnan niyo yun, no? Yan yung referral ng kanyang staff. Oo nga, no? Bakit kailangan pa natin mag-referral, pumunta pa sa bahay at humingi ng tulong? Pera nila yan. Pumunta na lang kayo sa Malasakit Center. Ayan. May iba rin mga politiko dyan, tulad niya,
na nagbibigay ng endorsement at humingi ng endorsement galing sa barangay leaders Booking. bago pa tumulong. Now, that is partisan politics. Never po ako nagre-require ng ganyan. Never ko pinagpipilian ang taong tutulungan ko. Ang Malasakit Center nasa ospital na mismo. Bakit pa gustong pinapahirapan at pinapapunta sa iba't ibang lugar na malalayo ang may mga sakit nating mga kababayan? Dagdagan pa ba natin ang pasakit sa kanila? Hindi yan ang trabaho natin. Ang trabaho natin ay matulungan sila, alagaan sila at magpakita ng tunay na malasakit. Kaya sobrang nakakalungkot na ako pa ang inaakusahan ng partisan political activity. And minsan hindi ako humingi ng kahit anong endorsement, identification, or privilege card, or ID para sa mga taong tinutulungan ko. Lahat ng pwedeng matulungan, handa akong tumulong. Ang hirap kasi sa iba, hahanapan pa ng mali ang isang bagay na nakakatulong para lang sa pansarili nilang politika. Basta ikaw ay Pilipino, qualified ka po sa Malasakit Center. Congressman Lagman, ganyan ba ang nagagawa kapag matagal na sa politika? Dahil po ba yan sa tagal na ninyo sa politika, kaya manhid na kayo para maramdaman ang isang dekada ng problema ng inyong kababayan at ng Pilipino ukol sa tulong medikal? Kung gusto mo, palitan mo na lang ito ng sarili mong programa. Pangalanan mo ito ng Manhid Center, Maramot Center, bagay na bagay yan sa kawalan mo ng malasakit sa ating mga kababayan. Ako ay isang simpleng probinsyano lamang po, isang hamak na taga Davao at taga Mindanao na binigyan ng pagkakataon na magserbisyo. Pero para sa lahat ng Pilipino, kahit sino man, iniintindi at tinutulungan ko. Minsan lang po ako dadaan sa mundong ito. Kaya gagawin ko ang tama, gagawin. Yun guys, si Congressman Edsel Lagman pala, yung humaharang dito sa Malasakit Center. Paano na kung hindi nangyaring maging Malasakit Center, meron tayong Malasakit Center na ganito? Maraming kawawang kababayan nating Pilipino na nangangailangan ng atensyon medikal. So, sana naman, batas na ito, maging aral na sa kanila to. Yung pangyayaring ito kay Congressman Edsel Lagman. Nabati ko tuloy siya ng gusto nitong si ating buting Senador Christopher Lawrence Bongo. So, tungayan pa po natin kung ano pa yung final words niya dito. Kasi yung mga dilawan na yan, na tinatawag nila, ay yung mga kaalyado ni Leni Robredo sa ano ba tawag dito, Liberal Party. Nagkaroon na ng 8 diretso dun, na diretso saan? So, ulitin pa ba nila yun? Ngayon, pumaporma na sila. Si Senator Risa Hontiveros. Ang aga nilang mag-coalition. Ewan ko, hindi ko pa alam kung anong kanilang mga coalition. So, wag naman sana nilang hadlangan ang mga mabubuting gustong magawa ng isang senador na kagaya ni Senator Christopher Lawrence Bongo para sa taong bayan yun eh. So pag hinarang nila tong Malasakit Center at gumawa talaga sila ng kasisira ng o papalitan nila yung itong Malasakit Center ng ibang plataforma ay maano sila, 8 diretso kung 10 man sila 10 diretso sa o kung 12 man sila, edi 12 diretso sa. Yun po guys. So tuloy po natin yung sinasabi ni Senador Christopher Lawrence Bongo. Ipamuka sa kanila, ikaw mismo ang tumutulong. Nasa hospital na, pinapahirapan mo pa. Sensya na, pero hindi ganyan ang asal ng isang totoong lingkod bayan. Hindi ganyan ang serbisyo sa tao. Tingnan niyo yun, no? Yan yung referral ng kanyang staff. Bakit kailangan pa natin mag-referral, pumunta pa sa bahay at humingi ng tulong? Pera nila yan. Pumunta na lang kayo sa Malasakit Center.
May iba ring mga politiko dyan, tulad niya, na nagbibigay ng endorsement at humingi ng endorsement galing sa barangay leaders bago pa tumulong. Now, that is partisan politics. Never po ako nagre-require ng ganyan. Never ko pinagpipilian ang taong tutulungan ko. Ang Malasakit Center nasa ospital na mismo. Bakit pa gustong pinapahirapan at pinapapunta sa iba't ibang lugar na malalayo ang may mga sakit nating mga kababayan? Dagdagan pa ba natin ang pasakit sa kanila? Hindi yan ang trabaho natin. Ang trabaho natin ay matulungan sila, alagaan sila at magpakita ng tunay na malasakit. Kaya sobrang nakakalungkot na ako pa ang inaakusahan ng partisan political activity. And minsan hindi ako humingi ng kahit anong endorsement, identification, or privilege card, or ID para sa mga taong tinutulungan ko. Lahat ng pwedeng matulungan, handa akong tumulong. Ang hirap kasi sa iba, hahanapan pa ng mali ang isang bagay na nakakatulong para lang sa pansarili nilang politika. Basta ikaw ay Pilipino, qualified ka po sa Malasakit Center. Congressman Lagman, ganyan ba ang nagagawa kapag matagal na sa politika? Dahil po ba yan sa tagal na ninyo sa politika, kaya manhid na kayo para maramdaman ang isang dekada ng problema ng inyong kababayan at ng Pilipino ukol sa tulong medikal? Kung gusto mo, palitan mo na lang ito ng sarili mong programa. Pangalanan mo ito ng Manhid Center, Maramot Center, bagay na bagay yan sa kawalan mo ng malasakit sa ating mga kababayan. Ako ay isang simpleng probinsyano lamang po, isang hamak na taga Davao at taga Mindanao na binigyan ng pagkakataon na magserbisyo. Pero para sa lahat ng Pilipino, kahit sino man, iniintindi at tinutulungan ko. Minsan lang po ako dadaan sa mundong ito. Kaya gagawin ko ang tama, gagawin ko ang aking trabaho, paglalaban ko, maisabatas ang panukalang ito, maisasaayos ang mga programa ng gobyerno, at mas makatulong tayo sa lahat ng Pilipino. Maraming salamat po, Mr. President. So, yun guys. So, masalimuot to. Dumaan to sa butas ng karayom bago na ipasa sa maging batas itong Malasakit Center. So, yun nga. Sana babala ito dun sa mga gustong sumira sa Malasakit Center. Maganda maganda na to Nariyan na yung iba't ibang departamento ng gobyerno, kagaya ng PhilHealth. At siyempre, ano na yan, kasama talaga yan. PCSO. Nariyan din ang DOH at ang PAGCOR. Mga tumutulong yan. Nasa isa-isang opisina na. At tapos, gusto nila pagwatak-watakin pa para ikay pupunta ka pa dun sa kabilang building, tapos luluwas ka pa dun sa kabilang building kung saan man naroon yung department na yun para hinga mo ng tulong para maipambayad dun sa ospital na kung saan tayo mayroong pasyente. So, babalaya po ito dun sa mga politiko na pilit na sinisira yung may mga nagagawa sa gobyerno, may nagagawa pala sa taong bayan na maganda at nakakatulong sa maliliit na taong bayan natin. Sana po hindi po ninyo hadlangan yung mga tulong na nanggagaling sa gobyerno papunta sa aming mga mamahihirap na tao dito sa Pilipinas. So hanggang dito na lamang po guys. Maraming salamat po. Napasyalan ko lang itong masalimuot na nangyari sa Malasakit Center bago pa ito maisabatas. So guys, hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, DIYKKB, at nagsasabing keep safe, God bless, and you have a great day. Salamat po. Sheshe, arigato, shukran. Kita-kita po ulit tayo sa susunod kong videos. Sa mundo ngayon, kung ano pong kauntihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi po tayo
sa mundo nito. Ako po ang inyong pinabombo, patuloy na magsasabisyo sa inyo lahat. Dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat.